Unang bahagi. Ang katapusan ng mga katapusan, isang mundong muling isinilang ng walang kamatayan. Paano kung kaya nating talunin ang kamatayan? Isipin mo ang isang mundo, hindi sa malayong hinaharap na pang science fiction, kundi simula bukas. Oktubre 15, 2025. Isang malaking pagtuklas, baka isang nanotechnological genetic therapy o simpleng bakuna ang magbibigay sa bawat tao ng biolohikal na immortalidad. Ang mga aksidente, karahasan, at sadyang pagpapakamatay ay maaari pa ring magtapos ng buhay, ngunit ang mabagal na paghina ng pagtanda ay mawawala. Mawawala ang multo ng natural na kamatayan, ang pinakapangunahing konstante ng ating kasaysayan. Hindi lang ito pagpapahaba ng buhay, gigibayin nito ang mga pundasyon ng lipunan, ekonomiya at psikolohiya. Una, darating ang alon ng kagalakan, mawawala ang takot sa kawalan, at mangangarap tayo ng walang hanggang pagsasama at kaalaman. Ngunit sa ilalim ng pagdiriwang, gagapang ang kawalan ng katiyakan, habang kumakalat ang pangalawang epekto sa bawat aspeto ng buhay. Ikalawang bahagi, ang malaking siksikan, sobrang populasyon at ang paggagawan sa yaman. Kung walang natural na pagtanggal, bibilis ang paglaki. 8 bilyon patungong 10, 15, 20. Nakakatakot na bilis. Taon-taon, 914 meta ipinapanganak, 60 meta namamatay, hanggang mawala ang huli. Ang personal na espasyo ay nagiging luho. Tirahan, napakasikip. Ang pangarap ng bahay na may bakuran, halos imposibleng kastilyo. Matinding paggagawan para sa pangunahing yaman, pagkain, tubig at enerhiya. Agrikultura lalampas sa hangganan, lupa at aquifer mauubos, polusyon lalala. Ang mga huling ligaw na lugar lilinisin, mga karagatan mauubos. Walang hanggang buhay kapalit ng malawakang pagkalipol na gawa ng tao. Paitaas, pababa, palutang, lahat may kabayaran sa ekosistema. Mas maraming konsumo, basura at carbon, babagsak ang balanse ng klima. Natalo natin ang kamatayan para ikulong sa namamatay na mundo. Isang kabalintunaang di matakasan. Ikatlong bahagi, ang walang hanggang ekonomiya, trabaho, yaman at pagwawalang kilos. Ang ating edukasyon, trabaho, pagreretiro, lahat idinisenyo para sa may hangganan. Ganap na sisirain ng immortalidad ang modelong ito. Kung walang magreretiro, mawawala ang career ladder. Ang taas, okupado ng siglo, ibaba, permanenteng bitag. Isipin ng professor na di umaalis sa loob ng 5 siglo. Hihina ang pag-ikot ng henerasyon at ambisyon, pagwawalang kilos. Paano mangangako ng suporta sa walang hanggan? Magugulo ang pinansya, yaman din na ipapamana, nakukonsentra sa neo-feudal na kasta. Ang agam ay umuunlad isang libing sa isang pagkakataon, pero walang libing. Ano ang saysay ng paggawa kung walang pahinga o katapusan? Sa ilan, dominasyon. Sa marami, sapat lang mabuhay. Ang presyo ng walang hanggan, paggawa ng walang hanggan. Ang mga pampulitikang bunga ng immortalidad ay kasing lalim ng mga pang-ekonomiya. Demokrasya, umaasa sa panapanahong pag-alis ng pinuno. Pero kung ang isang popular o malupit na pinuno ay maaring mamuno magpakailanman, ang pang-akit ng permanenteng kapangyarihan ay halos di matanggihan. Isang immortal na tirano, may immortal na bilog, durog-durog ang pagtutol sa pasensya ng mga siglo. Isusulat muli ang batas. Ano ang habambuhay na pagkakakulong kung walang hanggan ng buhay? Sa pilitang hibernation, memory wipes, malalalim na usaping ethical. Kung ibigay ng estado ang walang hanggan, may kapangyarihan din ba itong bawiin ito? May karapatan bang wakasan ng tao ang sariling immortalidad kapag di na kaya? Magbabago ang geopolitika. Immortalidad bilang pinakamalaking sandata at panggigipit. Hindi na nuklear ang karera ng armas, kundi teknolohiya ng kamatayan at pagpapatigil nito. Kung kontrolado o magastos, lilitaw ang dalawang antas, Homo Deus kasama ang Homo sapiens, panganib ng revolusyon at totalitaryong kontrol sa reproduksyon. Marahil, ang pinakamapaminsalang epekto ay nasa ating mga kaluluwa. Dinisenyo ang emosyon para sa may hangganan. Ang pag-ibig ay mahalaga dahil panandalian, ang panatang hanggang kamatayan nagiging posibleng walang hanggang sentensya. Ilang relasyon ang tatagal ng mga siglo. Maaring sumunod ang walang katapusang hiwalayan at pagahe. Ang isang sugat sa puso, maaring umalingaw-ngaw sa loob ng 1,000 taon. Bumabagsak ang hierarchy ng henerasyon. Nalilito ang papel sa pamilya. Paano sasalo ang isip na dinisenyo para sa 90 taon ng 500 o 110? Kakailanganin ba nating sadyang magbura upang manatiling matino? Kapag ang artista ay kasing permanente ng sining, humihina ang apoy ng paglikha. Ang relihiyon at kultura ay magbabagong anyo. Ano ang saysay ng kabilang buhay kung di ka umaalis?
babangon ang mga kulto ng pagkalimot at hedonismo laban sa walang hanggang pagkabagot. Sa huli, baka ipakitang ang may hangganang buhay, kasama ang pagkaapurahan, kalungkutan at kagandahan, ang mismong bagay na nagpagawa sa atin na maging tao.